Ano ang mga wrap tokens sa crypto? Paano sila gumagana at dapat mo bang gamitin ang mga ito? Paglalakbay natin ang mga bito sa video na ito. Para nagkasalita tayo ng mga wrap token, una natin kailangan paghiwalayin ang mga barya at ang mga token. Mayroong siyempre maraming magkakaibang mga blockchain at ang bawat isa sa mga ito ay hiwalay ng mga ecosystem. Sila ay may sariling base layer coin na ginagamit upang mabayad para sa gas na network. Halimbawa, ang Bitcoin ay gumagamit ng Bitcoin, ang Ethereum ay gumagamit ng ETH, ng Cardano ay gumagamit ng ADA. Ito ang mga native na barya na ginagamit upang magbayad para sa gas at mga bayad sa transaction sa mga network na iyon. Gayunpaman, may mga blockchain na nagpapahintulot para sa paglabas ng mga token. Ang mga token ay may mga ari-arian na inilalabas sa ibabaw ng isang blockchain at nagpapakatawan sa ibang bagay. Sa Bitcoin, maaari ka lang magkaroon ng Bitcoin at hindi maaari maglabas ng anumang iba pa sa network na iyon. Ngunit paano kung nais mong kunin ang halaga ng Bitcoin gamitin ito sa ibang lugar? Maaari mo bang talagang kunin ang halaga ng Bitcoin at gamitin ito sa ibang network? Tulad ng Ethereum? O maaari bang kunin ang Bitcoin, ETH o anumang iba at lumikha ng isang token sa ibang blockchain? Ang sagot ay oo sa ilang mga chain at doon tayo pumapasok sa mga wrap token. Ang pinakasikat na halimbawa ng isang wrap token ay ang wrap Bitcoin na talaga matatagpuan sa ibabaw ng Ethereum network. Ang Bitcoin mismo bilang isang network ay halos hindi maaring pagyamanan ng mga application sa ngayon na nga lang. Ang Ethereum naman ay special na dinisenyo para sa mga application at paglabas ng mga token. Kaya ang nangyayari, ang Bitcoin ay kinukuha mula sa Bitcoin network at nilalagay sa isang pitaka. Ang wallet na iyon ay naglalaman ng parehong Bitcoin sa Bitcoin network at ang halaga ng BTC. Ang mga taong nasa gitna ay naglalabas sa isang hiwalay na token sa Ethereum. Sa kasong ito, tinatawag na Wrap Bitcoin o WBTC na kumakatawan sa halaga ng Bitcoin na kanilang pag-aari sa Bitcoin blockchain. Ngayon, makikita mo na ang presyo ng parehong Wrap Bitcoin at BTC ay eksakto magkapareho dahil ang parehong collaterals na nagbibigay suporta sa kanilang halaga. Kaya ang mga taong nasa gitna ng may-ari ng Bitcoin at may IOU o isang wrap coin na kumakatawan sa halaga ng kanyang pagmamay-ari ng Bitcoin sa Ethereum network, kilala bilang WBTC. Mayroong maraming iba't ibang uri ng mga token na binabalot sa mga smart contract chain na nagbibigay para sa tokenization ng anumang iba pang pang-ari-arian. Isang halimbawa nito ay ang mga stablecoin. Ang mga stablecoin hindi technical tinatawag ng mga wrap na ari-arian, gayunpaman sa ilalim halos eksaktong ginagawa nila ang parehong bagay. Kung meron ka isang tagagawa ng stablecoin tulad ng Circle o Tether na dalawa sa mga pinakasikat at pinakamalaking tagagawa ng stablecoin, literal nilang kinukuha ang tunay na mga dolyar at nilalagay ang mga ito sa kanilang sariling bank account. Kaya kung ang may isang dolyar sila sa tunay na bank account, sila naglalabas ng isang wrap na version ng dollar na iyon o isang tokenized na version ng dollar na iyon sa isang smart contract chain. Ito ay dahil sila ay may tunay na halaga ng nasa ilalim na ari-arian sa ilalim ng kanilang kontrol. Isang dolyar sa tunay na bank account. Ang version tokenized ay dapat ding theoretical na magkalakip na presyo. Kung ito'y isang stablecoin Bitcoin sa ibang network, ganito ito gumagana. Ang nakatagong halaga ay nasa ilalim ng kontrol ng isang tagapaglabas at ang wrap na ari-arian ay nagkapakatawan lamang ng halaga nito sa iba't ibang sistema. Kung nais mong malaman pa ang tungkol sa lahat ng iba't ibang uri ng crypto, may buong section ng crypto course dito at mayroong 300 plus na video tungkol sa buong industriya ng crypto. Iba ko ang link sa ibaba kung interested ka. Kaya ang tunay na layunin ng mga wrap na ari-arian at bakit ito ginagamit ng sino man, may ipapakita ang pinakamausay na halimbawa dito ay ang wrap Bitcoin. Dahil hindi maaari magkaroon ng DeFi na itinatayo sa itaas nito ang Bitcoin. Hindi pa sa ngayon. Mayroong DeFi sa ibang mga plataforma na nagbibigay daan sa mga tao na gawin ang mga bagay na nais nilang gawin sa kanilang mga ari-arian. Halimbawa, sa Aave, na isa sa pinakasikat na application para sa pautang sa Ethereum, maaari kang kumuha ng wrap Bitcoin at ipadala ito sa mga tao. Sa ganitong paraan, maaari kang kumita ng maliit na kita sa iyong pag-aari sa Bitcoin. Sa ngayon, napakaliit na kita, ngunit ito ay isang bagay na maaari mong gawin na hindi mo maaaring gawin ng spesipikong gamit ng Bitcoin sa Bitcoin network. Maaari ka rin kumuha sa isang pautang na may kalakip na collateral. Maaari mong gamitin ang iyong sariling Bitcoin ang halaga na nito sa Ethereum network at pagkatapos ay umutang ng dolyar laban sa collateral na iyon. Ito ay isang bagay na hindi mo lang magagawa gamit ang Bitcoin network. Meron din isang malaking paggamit upang bawasan ang mga bayarin, hindi spesipiko sa Bitcoin o wrap Bitcoin, kundi lalo na sa Ethereum at iba't ibang uri ng ari-arian na itinayo sa Ethereum. Ang Ethereum nag-expand at may maraming iba't ibang mga solusyon para sa pag-expand na itinatayo sa layer 2. Kaya maaari mo talagang bawasan ang mga bayarin. Maaari mong kunin ang isang base layer na ari-arian, halimbawa Ethereum o marami iba pang mga barya,
at talagang wrap ang mga ito at ipadala sa mas murang chain tulad ng Polygon Optimism. Nililikha mo ang isang balot na version o wrap version ng pare-parehong ari-arian, ngunit maaaring gamitin ito ng mga tao at pagpalitan at gawin ang anumang nais nila rito sa mas murang mga chain. Sa paglaki ng industriya ng crypto, lumilikha ng mga wrap tokens upang magbigay ng mga use case na hinahanap ng mga namumuhunan. Halimbawa sa Aave, maaari kang gumamit ng isang asset na tinatawag na Coinbase Wrap Stake Kit. Sa ngayon, ang Ethereum, kung may hawak kang ETH, sa totoo lang ay hindi nagbibigay ng anumang staking yield sa token na iyon. Kung nais mong kumita ng staking yield mula sa blockchain ng Ethereum, kailangan mong kunin ang iyong ETH at i-stake ito sa blockchain. Iyon ay maganda at kumikita ng yield. Ngunit ang ETH ay nakastake, ibig sabihin hindi mo ito magagamit sa anumang paraan. Kaya nangyayari ngayon ay may mga wrap stake tokens na kumakatawan sa halaga ng ETH na nakastake. Maaari mong hawakan ng coin na ito at halagang makakuha ng staking yield at gamitin ito sa DeFi. Ang mga wrap stake tokens at iba pang uri ng wrap tokens na nagbibigay ng mga use case na hinahanap ng mga mamumuhunan. Pero mayroon bang mga negatibong aspeto sa mga wrap tokens? Sa katunayan, hindi lahat ng wrap tokens ay magkapareho. Ang iba ay protocol level, ibig sabihin walang mga tao sa gitna. At ito ginagawa lamang sa loob ng protocol. Kaya maaari mong kunin ng ETH, gawing wrap ETH ng napakadali. Gayunpaman, iba't ibang tokens ay nangangailangan ng isang central na otoridad. Halimbawa sa Bitcoin, kung nais mong kunin iyon at ilagay sa iyo sa Ethereum, kinakailangan ng isang central na otoridad upang bumili ng Bitcoin. Hawakan ito sa isang pitaka at pagkatapos pamahalaan ng minting at redemption ng wrap Bitcoin sa Ethereum network. Kaya kinukuha mo ang numero unong use case ng crypto na walang kahit ang risk sa kapareha at nilalagay mo ang counterparty risk sa halo sapagkat kinakailangan mo magtiwala sa central na otoridad na ito na tiyakin na kanilang pamamahalaan ng tama ang issue, minting at redemption. At walang mali sa Bitcoin na kanilang hawak. Ito ay isang issue at isang bagay na dapat mong isama sa pag-aalala kung nais mong gamitin ang mga uri ng token na ito. Iwan ko ang link sa kurso para sa pamumuhunan sa crypto sa ibaba. At mayroong 300 plus na video tungkol sa pag-navigate sa cryptocurrency. Ako si James, salamat sa panonood at see you sa susunod na video.